Kabanata 81, Hindi ka hindi natutong magmaneho. Nagulat si Ariel sa narinig. She rolled her eyes and said, kung ganoon, bakit hindi mo ito ipagpalat sa ibang motorsiklo na may ibang kulay? Hindi ka ba nahihiya na sumakay ng pink na motorsiklo? Hindi ko binili itong motorsiklo. Iris gave it to me. Nagkibit balikat si Leon. Si Iris ay hindi basta-basta magre-regalo ng mga bagay sa mga lalaki. Iyon ang uri ng pagtrato na hindi kailanman aasahan ng sinumang tao, kaya makatuwiran para kay Leon na kumapit ng mahigpit sa motorsiklo. Ito ang nagpapaliwanag. Biglang natauhan si Ariel at sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit si Leon ay magkakaroon ng ganoong kakulit na motorsiklo. Ano ang kinalaman ng kulay ng motorsiklo ko sa iyo, Miss Summers? Bakit ka nakatutok dyan? Curious na tanong ni Leon, na iniisip kung nagalit ba sa kanya si Ariel tungkol dito dahil wala na siyang magandang gawin. Kasi kaya kong gawin lahat ng gusto ko. Sino ka para pigilan ako? Isang pamumula ang lumitaw sa magandang mukha ni Ariel at tinitigan niya ng masama si Leon bago ibinaling ang kanyang ulo at mayabang na lumayo. Kung sino pa man ang nasa posisyon ni Leon, hindi niya ito mababaliwala at nakialam sa kanilang mga gawain. Si Leon, gayunpaman, ay iba. Ang Leon na nakilala niya mula kay Iris ay naging isang malakas at dominanteng lalaki, at nag-iwan ito ng malalim na impresyon sa kanyang isipan. Ang pagkakita kay Leon na nakasakay sa isang pink na motorsiklo na matingkad sa buong lungsod ay napakalaki ng kaibahan sa kanyang imahe sa kanya, na hindi angkop sa kanya. I guess it's true when they say that women are difficult to understand. Napabuntong hininga si Leon at niyugyug ang kanyang bag habang naglalakad patungo sa office building sa likod ni Ariel. Habang naglalakad sila sa lobby, may malakas na paggalaw mula sa likuran. Nagtataka namang tumingin si Leon sa kanyang likuran at nakita niya ang isang makisig na binata na nakasuot ng suit at leather na sapatos na buong pagmamalaki na naglalakad mula sa labas. Ang binata ay mga 27 o 28 taong gulang. Sa kanyang matangkad at guwapong figure, masasabi ng isa sa unang tingin na siya ay isang piling tao sa mundo ng negosyo, pati na rin ang isang napakahusay na kabataang talento. Nasa likuran niya ang dalawang katulong, na lalong nagpalakas sa kanyang kahanga-hangang aura. Ito ay malapit na sa oras na ang mga tao ay papasok na lahat, at mayroong isang walang katapusang daloy ng mga empleyado sa kumpanya na nasa oras. Tingnan mo, si Mr. Deval mula sa departamento ng pagbebenta. Napakagwapo ni Mr. Deval. Siya ay gwapo, bata, at may napakaraming potensyal. Single pa rin siya. Iniisip ko kung sino ang magiging maswerteng babae niya sa hinaharap. Hindi ba obvious? Mas bagay si Mr. Deval para kay Miss Summers at sinisikap niyang makuha ang puso nito sa loob ng mahigit 1 taon na. Si Miss Summers ang tanging babaeng makakapantay sa kanyang prestihiyo. Oo, perfect match sila. Maraming babaeng empleyado ang napalingon sa binata. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa paghanga, at halos ang kanilang mga pilak mata ay nagiging maliliit na puso. Ang Elegante Group ay isang kumpanya ng kosmetiko na may malaking bilang ng mga babaeng empleyado, kaya ng isang mahuhusay na kabataang lalaking katulad ni Michael Deval. Isa siyang Prince Charming sa mata ng maraming babaeng empleyado. Ano ang lahat ng kaguluhan tungkol sa kanya? Malayo pa siya para makasama si Ariel. Hindi natuwa ang ilang empleyadong lalaki dahil ang tingin nila kay Ariel ay isang anghel at naisip nila na si Michael ay tumitingin din dito. Gayunpaman, ang mabubuting lalaki ay hindi dapat makipag-away sa mga babae. Hindi alintana kung gaano sila kalungkot, at mas alam nila kaysa sa mga babaeng kasamahan sa mata. Ariel, hintayin mo ako. Natuwa si Michael nang makita si Ariel sa unahan. Mabilis siyang lumapit sa kanya para pigilan silang dalawa ni Leon. Mr. Deval, maaari ka bang maging mas profesional at tawagin ako bilang Miss Summers? Ikaw at ako ay hindi malapit, alam mo. Ipinahayag ni Ariel ang kanyang sama ng loob. Ang Elegante Group ay kasangkot sa negosyo ng fashion, kaya maraming mga maliliwanag at kaakit-akit na kabataang babae sa loob ng kumpanya.
na si Ariel ay maaaring tumayo mula sa karamihan at kilala bilang pangalawa sa pinakamagandang babae sa kumpanya ay isang patunay ng kanyang kahusayan sa lahat ng aspeto. Sa pamamagitan lamang ng kanyang hitsura at kagandahan, kakaunti lamang ang mga tao na maaaring malampasan siya sa buong Springfield City. Napakalayo pa rin ni Michael sa kanyang tangkad. Higit sa lahat, ang kagustuhan ni Ariel sa mga lalaki ay nakahilig ng gusto sa nangingibabaw at mapamilit na uri. Si Michael, sa kabilang banda, ay isang pretty-faced na individual na hindi sapat na lalaki para sa kanya. Ang mga baboy ay malamang naaakyat sa langit bago siya maakit kay Michael. Oo, syempre, awkward na ngumiti si Michael. Napasulyap siya kay Leon, na tumabi kay Ariel, at nagbago ang ekspresyon niya nang may maalala siya. Hindi ba ito si Mr. Wolf mula sa departamento ng presidente? Nagulat si Leon dahil hindi niya inaasahan na malalaman siya ng isang executive ng kumpanya sa kabila ng 2 araw pa lang siya sa kumpanya. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Duvall. I'm that same Leon Wolf from the President's Department. Ngumiti si Leon at inabot ang kamay para makipagkamay kay Michael. Hindi ako masaya na makilala ka. Ngumisi si Michael at hinampas ang braso ni Leon. Natigilan at natarante si Leon. Iniisip niya kung ang alinman sa kanyang mga aksyon ay nakakasakit kay Michael upang magtamo ng gayong pag-alit na reaksyon. Ariel, mahigit 1 taon ko nang sinusubukang makuha ang puso mo, at alam mong totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko lang maintindihan kung ano ang nakakaakit sa kanya. Mukha siyang probinsyano. Hindi siya kasing gwapo ko, and he's far behind me in terms of competency and talent. Bakit ka maa-attract sa kanya? Ano ang tungkol sa kanya na mas mahusay kaysa sa akin? Tinuro ni Michael si Leon. Puno ng matinding galit ang kanyang mga mata na para bang kakainin niya si Leon. Sa totoo lang, hindi masama si Leon, sa lahat ng hitsura at disenteng kaakit-akit. Maaaring hindi siya gaanong kapansin-pansin sa unang sulyap, ngunit ang kanyang hitsura ay makikita mo sa bawat isa na dadaan ng sulyap. Siya ay nagtataglay ng isang mayamang lakas ng lalaki pati na rin ang isang kakaibang alindog kabaitan, at banayad na ekspresyon. Gayunpaman, hindi siya kapansin-pansin tulad ni Michael dahil sa kanyang balingkinita na anyo at medyo payak na damit. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Michael? At sino ang nagsabi ng kahit ano tungkol sa pagkahulog ko sa kanya? Ang ekspresyon sa magandang mukha ni Ariel ay lumubog, at hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari kay Michael nang sabihin niya ang mga pangungusap na iyon. Tama na, itigil mo na ang pagtatago nito sa akin. May mga tsismis sa lahat ng dako sa kumpanya na ang bagong lalaki na ito mula sa departamento ng presidente ay iyong kasintahan. Sinasabi mo ba sa akin na peke ang lahat? Sabi ni Michael na may maasim na ekspresyon at nakaramdam ng sobrang sakit. Ano, siya, boyfriend ko, bakit wala akong alam tungkol dyan? Natigilan si Ariel, napatawa si Michael. Sa puntong iyon, napagtanto na ng lahat sa kanilang paligid kung sino si Leon, at marami na sa kanila ang nakarinig tungkol sa tsismis kina Leon at Ariel. Matapos makita ang eksena sa harap nila, lahat sila ay nagsimulang magbulungan. Kaya si Leon iyon mula sa departamento ng Pangulo. Sinabihan ako na siya ang kasintahan ni Miss Summers at iyon na nga. Siya ay isang maliit na sekretarya na walang kakayahan o walang talento. At hindi siya masyadong gwapo. Eksakto, akala ko pawang peke lang ang mga tsismis pero nagkatrabaho sila kaninang umaga. Mag-boyfriend at girlfriend ba sila? Itinuro ng lahat ang direksyon ni Leon at nakipag-usap sa isang masiglang talakayan, ngunit walang sinuman ang nakadama na si Leon ay karapat-dapat sa isang kasing ganda ni Ariel. Lalo na ang kaso ng ilan sa mga lalaking empleyado. Nasa bingit na sila ng pagkawala ng isip habang nakatingin kay Leon na may matinding selos na handang pumatay ng 10 beses. Nagulat si Ariel at biglang naging blanko ang kanyang isip. Hindi sumagi sa isip niya na totoo ang sinabi ni Michael. Hindi niya namalayang naging boyfriend niya si Leon. Tama na sa kalokohan na yan. Wala talagang nangyayari sa amin at hindi ko siya boyfriend. Galit na tiningnan ni Ariel ang mga tao at sinubukan ang lahat para makabawi siya sa katahimikan.
Sa wakas ay sumagi sa kanyang isip na ang lahat ay hindi naiintindihan na siya ay may relasyon kay Leon dahil sa insidente kung saan napilitang umalis si Joseph sa kumpanya. Gayunpaman, hindi niya iyon ginagawa at si Iris lang ang sinisisi niya sa bagay na iyon. Natigilan din si Leon. Hindi niya akalain na ang walang kwentang bagay na kinasasangkutan ni Joseph ay haantong sa ganoon kalaking hindi pagkakaunawaan. Lahat kayo nagkakamali. Hindi ako ang nobyo ni Miss Summers, at hindi ako sa kanya interesado. Paulit-ulit na iwinagayway ni Leon ang kanyang mga kamay sa pagtatangkang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Ano, sinabi mo lang na hindi ka interesado? Tinuro siya ni Ariel at tinanong. Ang mga salita ni Leon sa binanggit ang kanyang galit sa loob ng ilang sandali ng kanyang pagbabalik sa katinuan. Nagkaroon siya ng walang katapusang stream ng mga manliligaw na kinabibilangan ng mga anak ng makapangyarihang tao at kabataang individual na may malaking potensyal. Siya ay palaging isa na minamaliit ang iba sa kanyang mapagmataas na saloobin, ngunit si Leon somehow sinabi na hindi siya interesado sa kanya. Ito ay lubos na mapangahas. Ako, hindi ko sinasadyang maging negatibo. What I'm trying to say was that you're not my type. Napagtanto ni Leon na nagkamali siya sa pagsasalita at nagmamadaling binago ang sarili upang mabawi ito. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pahayag ay tila nagpapalola ng mga bagay kaysa dati. Paano ito naiiba? Namula ang mukha ni Ariel. Ang mga sinabi ni Leon ay maaaring hindi masakit, ngunit sila ay labis na nakakainsulto. Itinuring ni Ariel ang kanyang sarili bilang isang maputi at magandang babae. Walang lalaki ang dapat na makalaban sa kanyang perpektong figure at malaglag na patay sa kanyang napakarilag na hitsura. Maswerte si Leon na hindi siya sumabog sa galit matapos magbitaw ng mga nakakainsultong pananalita. Sinasabi ko ang totoo. Nang maramdaman ni Leon ang galit at pagpatay na layunin sa mga mata ni Ariel, ang kanyang anit ay naging manhid at ang kanyang boses ay naging mas mahina. Si Iris ay maaaring matikas ngunit medyo walang malasakit sa labas ng mundo, ngunit siya ay napakabanayad at mabait, bukod pa sa pagiging maalalahanin sa kanya. Si Ariel naman ay iba. Ang impresyon niya sa kanya siya ay isang malakas, sexy, at dominanteng babae, isang taong magiging hamon para sa sinumang lalaki na manalo. Kung sino sa kanila ang type niya, tiyak na pupuntahan niya si Iris dahil wala man lang siyang nararamdaman kay Ariel. Jerk! Ang lakas ng loob mong iwasan ako, at kahit kailan hindi kita nilayuan sa pagiging kuya mo. Pumunta sa impyerno. Nagalit si Ariel. Itinaas niya ang kanyang paa ng mataas at tinapakan ang paa ni Leon, na sinaksak ng kanyang mataas na takong na nakataas ang kanyang ulo. Napabuntong hininga si Leon sa sakit at muling nakakuha ng unang kamay na kaalaman kung gaano kahirap intindihin ang mga babae. Nang mawala ang figure ni Ariel sa paningin, isang grupo ng mga lalaking empleyado ang kumapit sa kanilang mga puso, at halos parang naririnig na nila ang kanilang mga puso na durog-durog. Maaaring sinubukan nina Ariel at Leon ang kanilang makakaya upang etanggi ang lahat, ngunit ang paraan ng kanilang pakikisalamuha sa isa't isa ay nakapagpapaalaala ng malandi na pagbibiro, at tila ba sila ay nasa isang relasyon. Naiinggit si Michael kaya hinawakan niya ang kwelyo ni Leon at nagbanta, "I am warning you, Leon. Tumigil ka na sa pakikipaglapit kay Ariel. Baliw ka, sinabi ko na sa iyo na hindi ko siya girlfriend. Hindi ko problema kung hindi ka maniniwala." Tinulak ni Leon si Michael. Si Leon ay nasa napakalungkot na kalooban pagkatapos na makatanggap ng napakasakit na padyak na iyon mula kay Ariel kanina. Kaya natural na aasahan ng isang tao na asar siya kay Michael at kibot balikat ang lalaki bago umalis. Huwag kang mag-inarte, anak. Wait lang, hindi dito nagtatapos. Napasimangot si Michael habang pinagmamasdan ang likurang figure ni Leon na papalayo ng palayo. Hindi matanggap ni Michael na ang isang probinsyano na tulad ni Leon ang nangunguna sa karera para makuha ang puso ni Ariel, lalo na't ang una ay nanligaw sa kanya sa mas malaking bahagi ng isang taon upang tanggihan. Isang high-level meeting ang ginanap sa conference room ng hapong iyon, na puno na ng mga tao nang dumating si Leon kasama si Gracie. Halos lahat mula sa nangungunang brass ng kumpanya kung saan naroon,
kasama ang direktor ng pagbebenta na si Michael. Hindi inaasahan ni Michael na magiging karapat-dapat si Leon na makilahok sa pagpupulong, kaya mula sa oras at minuminuto, sinulyapan niya ng masamang tingin sa direksyon ni Leon. Ilang sandali pa ay narinig na ang kalabog ng high heels at pumasok si Ariel sa conference room kasama si Iris. Tumahimik ang kapaligiran nang magpakita si Iris. Pumunta sina Iris at Ariel sa mga pangunahing upuan at naupo, kasama sina Gracie at Leon ang pumwesto sa tabi ni Iris. Si Gracie, bilang kalihim ng Pangulo, ay may pananagutan sa pagtatala ng mga minuto ng pagpupulong at iba pang mga bagay, na ginagawa siyang isang kailangang-kailangan na bahagi ng anumang pagpupulong na kinasasangkutan ng Pangulo. Si Leon, sa kabilang banda, ay halos walang silbi dahil wala siyang naiintindihan. Hayaan niyo akong magbigay ng maikling pagpapakilala. Ito ay si Leon Wolf. Siya ay isang bagong recruit na sekretarya para sa Departamento ng Pangulo. Sinenyasan ni Iris si Leon na tumayo at ipinakilala ito sa lahat. Ang kanyang direksyon para kay Leon ay sanayin siya sa pagiging katulong ng presidente sa hinaharap. Sa layuning iyon, ang pagpapahintulot kay Leon na magkaroon ng higit na karanasan sa pinakamataas na pamamahala ng kumpanya ay magiging mabuti lamang para sa kanyang pag-unlad. Itong si Mr. Wolf dito ay bago sa ating kumpanya. Mukhang hindi nararapat na tanungin kung bakit pumunta siya sa isang high-level meeting, Miss Young. Unang kinuwestiyon ni Michael ang kanyang desisyon dahil gusto niyang gamitin yun bilang paraan para mapahiya ng husto si Leon. Talaga, siya ay isang bagong dating na walang propesyonal na kaalaman kung paano o ang kakayahang maging kapaki-pakinabang. Hindi ba kalabisan na hayaan siyang makilahok sa pulong? Sumasang-ayon ako. Ang pagpupulong na ito ay nagsasangkot ng mga lihim ng negosyo, kaya mas mabuting maging ligtas. Labis na nalito ang mga top-level executive dahil naisip nila na hindi kwalipikado si Leon na lumahok sa mga pagpupulong sa antas na iyon pagkatapos lamang sumali sa kumpanya kamakailan. Kung mayroon man siyang propesyonal na kaalaman, hindi ay ang materyal. Gusto kong sumali siya sa meeting. Hindi ba ako pinapayagang gawin iyon? Napasulyap si Iris sa kabuuan ng silid, at agad niyang nalaman ang kanilang lugar at itinikom ang kanilang mga bibig. May iba pang pagtutol, Mr. Deval. Sa wakas ay napako ang tingin ni Iris kay Michael. Wala, Miss Young, ngumiti si Michael ng alanganin. Marami siyang personal na pagtutol kay Leon ngunit tumahimik na lang siya. Simulan natin ang pagpupulong kung gayon, nagpatuloy si Iris sa kanyang maikling pambungad na pahayag. Ang mga benta ay ang pangunahing ekonomiya na direktang nauugnay sa ating mga kita pati na rin ang ating mga prospect para sa hinaharap na pag-unlad. Natitiyak kong lahat ng ito ang dahilan kung bakit natin idinaraos ang pulong na ito ngayon ay upang talakayin ang ating pakikipagtulungan sa pagbebenta. Sige at ipaliwanag ang mga detalye sa lahat, Miss Summers. Sinulyapan ni Iris si Ariel na tumanggo bilang sagot at ikinonekta ang kanyang laptop sa projector, at ang malaking screen sa harap. Halos 80% ng bahagi ng merkado sa mga channel ng pagbebenta ng Springfield City ay kasalukuyang kinokontrol ng tatlong pangunahing distributor. Sa tatlo, ang unang ranggo na distributor ay ang Wick Group, na kumokontrol sa 43% ng mga channel sa pagbebenta ng merkado. Ito ay hindi lamang limitado sa mga pampaganda. Kasama rin dito ang iba pang Fi-commerce, halimbawa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 85. Ang nasa pangalawa ay ang West Praise Group, na kumokontrol sa 22% ng mga channel ng pagbebenta, at sa pangatlo ay ang Onyx Peace Enterprises na may 14%. Ang natitirang 20% ay hawak ng ilang maliliit hanggang katamtamang laki na mga distributor at ahente. Mahusay na paliwanag ni Ariel habang ini-hover niya ang kanyang cursor sa screen at nag-click sa ilang grupo ng data. Bilang isang tagagawa, hinihiling ng Elegante Group ang mga distributor na pangasiwaan ang pakyawan, mga promosyon, at iba't ibang pagsasama-sama ng mga mapagkukunan bago tuluyang maabot ng mga produkto na kanilang ginawa ang merkado. Sa makatuwid,
ang mga distributor ay isang mahalagang link, at mayroong dalawang posibleng ruta ng pagbebenta para sa Elegante Group. Ang una ay ang pakikipagtulungan sa tatlong pangunahing distributor, ngunit dahil ang tatlong pangunahing distributor na iyon ay kakompetensya ng bawat isa, ang Elegante Group ay maaari lamang pumili ng isa sa kanila para sa pakikipagtulungan. Ang pangalawang ruta ay ang pakikipagtulungan sa ilang maliliit at katamtamang laki ng mga distributor at ahente. Napakarami sa kanila, at medyo hindi mahuhulaan dahil hiwalay silang kumilos sa isa't isa. Gayunpaman, sila ang pangunahing focus ng departamento ng pagbebenta ng kumpanya. Habang ang unang ruta ng pagbebenta ay maaaring maprotektahan ang mga interes ng kumpanya ng komportable, ang pangalawang ruta ng pagbebenta ay nagbigay daan sa kanila na makapasok sa merkado at makakuha ng mas maraming kita. Sa makatuwid, ang dalawa ay maaaring magkasama ng walang anumang salungatan. Ang ating kumpanya ay nakikipagtulungan sa Westpraise Group sa nakalipas na 2 taon at malapit nang mag-expire ang kontrata. Humihingi na ngayon ang Westpraise Group ng 10% komisyon para i-renew ang kontrata, otherwise, hindi nila ito pipirmahan. Mayroon bang anumang opinyon tungkol dito? Medyo nagtatampo si Ariel. Sa pagkakaalam niya, isang bagong tao ang yumako sa posisyon ng tagapangulo ng Westpraise Group ilang buwan lang ang nakalipas, at ang taong iyon ay walang awa na ambisyoso, na pinatunayan ng kanilang pagtatangka na maghanap ng mas malaking kita para sa kanilang kumpanya sa halaga ng kita ng mga tagagawa. Ito ay pareho para sa lahat ng mga kasosyo ng Westpraise Group at hindi lamang sa Elegante Group. Ang ating kita ay halos 20% lamang sa kabuuan, at ang bilang na iyon ay tiyak na bababa kung babawasan natin ang sahod ng empleyado at iba pang iba't ibang gastos sa pagpapatakbo. Ang mga hinihingi ng Westpraise Group para sa 10% ng kita. Halos maliwanag pa sa araw na pagnanakaw. Talaga. Maraming iba pang mga distributor, at sa paraang nakikita ko ito, maaari pa rin nating piliin na makipagtulungan sa Onekpis Enterprises. Hindi natuwa ang ilan sa mga mas nakatataas na numero sa kumpanya at iminungkahi na makakuha ang kumpanya ng bagong bahagi ng negosyo. Hindi ito magiging matagumpay. Parehong mga kakompetensya ang Onekpis Enterprises at ang Westpraise Group. Kung tayo ay makipagtulungan sa Onekpis kahit na dati ay nakikipagtulungan tayo sa Westpraise, maaaring samantalahin ng Onekpis ang pagkakataong gumawa ng mas malaking kahilingan kaysa sa Westpraise. Bukod dito, ang bahagi ng Onekpis sa mga channel ng pagbebenta ay mas mababa kaysa sa Westpraise. Kung ang ating iminungkahing cooperation ay matupad, ang ating mga aksyon ay malamang na maging matipid, matalino at pound foolish. Ang ilan sa mga executive ng kumpanya ay nagpahayag ng kanilang mga pagtutol at sinuri ang mga kalamangan at kahinaan. Napakunot ang noo ni Iris habang nakikinig sa napakaraming iba't ibang opinyon. Nararamdaman niya ang pananakit ng ulo at bahagyang nag-aalala sa buong sitwasyon. Kung tinanggap niya ang kahilingan ng Westpraise Group para sa mas mataas na komisyon, ang kanyang kumpanya at ang kanilang kita ay magiging malaking dagok sa mga interes ng kumpanya. Sa kabaligtaran, kung pipiliin niyang makipagtulungan sa Onekpis Enterprises, malaki ang posibilidad na siya ay magiging mas malaking kawalan sa pagtatapos nito. Hindi rin ito isang matalinong hakbang. Sa kabuuan, alinman sa opsyon ay hindi kapaki-pakinabang para sa Elegante Group. Iyon mismo ang isyu na bumabagabag kay Iris nitong mga nakaraang araw. Nag-overtime sila ni Ariel para mag-usap. Si Leon ay nasa kawalan. Wala siyang naintindihan kahit na narinig na niya ang talakayan mula sa kanila. Gayunpaman, may napansin si Leon na kakaiba. Miss Yang. Ang bahagi ng Wheat Group sa mga sales channel ay unang niraranggo, kaya bakit hindi natin isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa kanila? Curious na tanong ni Leon. Ang Wheat Group ay tila malabo na tumunog, ngunit hindi niya matandaan kung saan o kailan niya narinig ang tungkol sa kanila noon. Sa sandaling itanong iyon ni Leon, natahimik ang buong conference room. Napalingon sa kanya ang lahat at kakaiba ang tingin sa kanya na para bang nakatitig sa isang tulala. Mukhang wala ka pang ginawang takdang aralin bago ka pumunta rito, Mr. Wolf.
Paanong hindi mo malalaman kahit ang pinakapangunahing pangkalahatang kaalaman? Isang mapanuksong ngiti ang bumungad sa mukha ni Michael. Pangkalahatang kaalaman. Tungkol saan? Natarante si Leon. Pinapahiya mo ang sarili mo, Leon. Di bale, sasabihin ko sa'yo. Galit na pinandilata ni Ariel si Leon at sinabing, ang mga channel ng pagbebenta ng wheat group sa mga tuntunin ng mga pampaganda ay pawang mga high-end at luxury goods. Maraming kilalang kilala sa buong mundo na mga kosmetiko at mga luxury goods ang ipinasa sa kanila para ipamahagi. Sila ang pangunahing ahente ng rehiyon para sa buong Springfield City at iba pang mga kalapit na lungsod. Pagkatapos ay nagpatuloy si Ariel, ang mga cosmetics na ginagawa natin ay mid to high-end. Nagsimula kaming lumapit sa wheat group para talakayin ang potensyal na pakikipagtulungan noong nakaraan, ngunit hindi kami tinanggap. So you see, it's not that we don't want to cooperate with them, but rather, sila ang hindi interesado sa kumpanya at brand natin. Hindi pa rin tayo sapat na mapagkumpetensya. Naiintindihan mo na ba kung bakit ngayon? Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inis matapos ipaliwanag ang lahat sa isang hininga. Natarante siya kung bakit magdaraw si Iris ng ganoong mataas na antas na pagpupulong at ipipilit niyang dalhin ang isang walang alam na si Leon. Wala siyang ibang layunin doon kundi ang mapahiya ang sarili niya at si Iris. I see, ngumiti si Leon ng alanganin. Hindi niya inaasahan na gumawa siya ng ganoong kalaking kalokohan sa publiko. Sabay-sabay siyang namula at walang ibang gusto kundi ibaon ang sarili sa isang butas. Mabuti ang kamangmangan, ngunit ang kamangmangan at katangahan ay isang recipe para sa sakuna. Humalaklak si Michael sa pang-aasar at nanguuyam. Umiling ang mga tao at tiningnan si Leon bilang isang biro. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang cellphone ng isang tao nang wala sa oras at ang tunog ay umalangaw-ngaw sa buong conference room. Kaninong phone galing yan? Hindi ba nila alam na ilagay ito sa tahimik o off ito sa panahon ng isang pulong? Ito ay hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Nagpalitan ng pagtataka ang bawat isa sa isa't isa hanggang sa huli, natukoy nila ang pinanggalingan ng ring at sabay-sabay na ibinaling ang atensyon kay Leon. Akin ito, natigilan si Leon. Nilabas niya ang cellphone niya at nakita niyang nagriring ito. Kakabigay lang ni Iris sa kanya mga 2 days ago, kaya medyo bago ang number niya. Hindi alam ng maraming tao ang kanyang numero ng telepono, kaya nagulat siya nang tumunog ito. Ay, lalong nahiya si Leon, at hindi maipahayag ng mga salita ang labis na kahihiyan na naramdaman niya. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan si Iris sa mga mata. Ginalaw niya ang hinlalaki niya para tanggihan ang tawag ngunit agad siyang pinigilan ni Iris. Kung gusto mong sagutin ang tawag, pwede sa labas. Huwag gawin ito sa loob ng conference room. Napagkamala ni Iris na sinubukan ni Leon na sagutin ang telepono sa harap ng lahat, hence her displeasure. Nang gumawa siya ng huling minutong desisyon na dalhin si Leon sa mahalagang pagpupulong kahit na alam niyang kulang si Leon, inaasahan na niya na walang dadalhin si Leon sa mesa. Gayunpaman, hindi niya kailanman pinangarap na si Leon, na wala nang naitulong, sa simula ay magdudulot sa kanya ng labis na problema at mapahiya siya ng ganap. Hindi niya maiwasang pagsisihan ang naging desisyon niya. Kung alam niyang magiging ganoon, hindi na sana siyang pumayag na dumalo si Leon. Ang buong mukha ni Leon ay kasing pula ng isang kamatis at nagmamadali siyang lumabas ng conference room dala ang kanyang cellphone sa takot na mas maging awkward pa kaysa dati. Pagkalabas ni Leon sa conference room, huminga siya ng malalim, at medyo kinalma ang sarili, at sinagot ang telepono. Hello, kinakausap ko ba si Mr. Leon Wolf? Si Bernard Wick ang nagsasalita. I wonder kung naaalala mo pa ba ako? Ang unang narinig ni Leon ay isang malakas na tawa ng matandang si Bernard. Ah, ikaw pala, Elder Wick. May maitutulong ba ako sa iyo? Agad na naalala ni Leon na si Bernard ang matandang pinagamot niya sa parke kaninang umaga. Nakita mo, hindi ko alam kung paano gagantihan ka para sa pagligtas sa aking buhay, kaya naisip ko na tretuhin ka sa isang pagkain bilang tanda ng aking pasasalamat. Kailan ito magiging maginhawa para sa iyo? Nakangiting tanong ni Bernard.
Ayos lang, Elder Wick. Nagawa ko lang kasi nandoon ako. You don't need to be so courteous, agad na sabi ni Leon. Hindi mangyayari iyon. Tinanggihan mo na ang aking bayad para sa iyong pagpapagamot. I won't feel at ease if I don't treat you to a meal at least, giit ni Bernard at parang sinsero ang tono nito. Dahil masyadong matigas ang ulo ni Bernard, naramdaman ni Leon na magiging kawalang galang na ipagpatuloy niya ang pagtanggi. Bilang resulta, pumayag siya at sinabing, oo naman. Nasa trabaho pa rin ako ngayon, pero magiging libre ako pagkatapos ng trabaho. Hindi problema, gagawin ba ang alas 6 sa The Sovereign Hotel? Tanong ni Bernard. Oo naman, napagkakasunduan nila sa isang oras, ibababa na sana ni Leon ang telepono nang bigla siyang natauhan. Naalala niya na binigyan siya ni Bernard ng business card noong nakaraang umaga, at tila naalala niyang binasa niya ang mga salita, chairman ng Wick Group, sa card na iyon. Kuya Wick, mangyaring maghintay ng ilang sandali. May itatanong sana ako. Natigilan si Leon. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit parang pamilyar sa kanya ang Wick Group. Ang lumabas, si Bernard ay walang iba kundi ang Wick Group chairman. Tila hindi malamang na ang isang lugar na kasing laki ng Springfield City ay magkakaroon ng dalawang mayayamang pamilya na may parehong apelyidong Wick. Elder Wick, gusto kong malaman kung ang iyong Wick Group ang namamahala sa cosmetic sales channel. Medyo nag-aalangan na tanong ni Leon. Oo, ang mga channel sa pagbebenta ng mga kosmetiko at ang regional na pamamahagi ng ilang mga high-end na brand ay isa lamang sa maraming negosyo sa ilalim ng aming kumpanya. Maaari ko bang malaman kung bakit mo ito tinatanong, Mr. Wolf? Naghihinalang tanong ni Bernard. Well, ang kumpanya ko ay ang Elegante Group, na pangunahing nakikitungo sa mid to high-end cosmetics. Ang aming kumpanya ay nag-iisip tungkol sa pakikipagtulungan sa Wick Group, kaya iniisip ko kung. Tuwang-tuwa si Leon nang malaman ang tunay na pagkatao ni Bernard at maikli niyang ipinaliwanag ang sitwasyon sa matanda. Hindi problema, maaari mong ihanda ang kontrata at pipirmahan ko ito kapag nagkita tayo para sa hapunan ngayong gabi. Masayang tumawa si Bernard. Talaga, maraming salamat. Tuwang-tuwa si Leon. Hindi kailangan na magpasalamat, Mr. Wolf. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya ang kontratang ito ang pinakamaliit na magagawa kong gawin. Anyway, pag-uusapan natin ito mamaya kapag nagkita tayo mamayang gabi. Nakangiting sabi ni Bernard at ibinaba ang tawag. Ang galing, nakahanap na ako ng solusyon sa mga problema ni Iris. Tuwang-tuwa si Leon sa biglaang pangyayari at malakas niyang tinulak ang pinto ng conference room at dirdiretsong pumasok. Natigilan ang tunog ng lahat sa conference room at napalingon ang lahat kay Leon. Inakala nilang lahat na sinamantala ni Leon ang pagkakataong makaalis matapos gumawa ng kalokohan kanina kaya bakit dumating ulit ito? Wala ka at wala kang maiaambag sa pagpupulong na ito, Mr. Wolf. Bakit ka pa bumalik dito nung ikaw ay pinaalis na dito? Walang hiya, ngumisi si Michael. Hindi siya pinansin ni Leon, at mabilis siyang pumunta sa gilid ni Iris, at tuwang-tuwang sinabi. Mayroon akong magandang balita na sasabihin sa iyo, Miss Young. Posible na ang pakikipagtulungan sa Wick Group. Tinatakan ko lang ang deal sa kay. Siraulo ka ba, Mr. Wolf? Pinutol ni Michael si Leon bago pa niya matapos ang huli salita. Nilinaw na ni Miss Summers sa iyo ngayon lang na hindi qualified ang kumpanya natin na makipagtulungan sa kanila. Hindi sila interesado sa kung ano ang inaalok natin. Mayroon ka bang Alzheimer o isang bagay? O mayroon ka bang alaala ng isang goldfish? Natawa si Michael kay Leon na parang si Leon ang buong circle. Halos ganoon din ang reaksyon ng iba sa karamihan at iniisip kung sinasadya ba ni Leon ang gulo. Tumahimik ka, sinama ng tingin ni Leon si Michael. Sino ang nagsabi sa iyo na ang Wick Group ay hindi makikipagtulungan sa ating kumpanya? Kakakuha ko lang ng tawag mula sa kanilang chairman at napagkasunduan na naming pumirma ng kontrata ngayong gabi. Ano, ang tawag na natanggap mo ay mula sa chairman ng Wick Group? Ang paghahayag ni Leon ay parang isang bomba na halos mabigla sa isipan ng lahat ng matataas na antas na executive sa conference room.
Nagdedelusyon ka ba, Mr. Wolf? Dapat mong malaman na may limitasyon ang pagmamayabang. Napahinto ka na ba upang ihambing ang iyong katayuan sa chairman ng WIC Group? Seryoso ka bang sinasabi na tinawagan ka nila? Hindi ka pwedeng magseryoso. Oo, ang WIC Group ay hindi lamang basta-bastang ordinaryong negosyong conglomerate. Ang WICS ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang pamilya sa matataas na klase sa Springfield City. At ang chairman ng kumpanya ay walang iba kundi ang patriarch. Kumpara man lang sa kanya, for goodness sake, ni hindi ka nababagay para pakinisin ang sapatos nila. Sabay-sabay na nagtawanan ang mga executive at napatigil lang sa paggulong sa sahig. Ang sinabi ni Leon ay nagpatibay sa kanilang opinyon na si Leon ay may kapansanan sa pag-iisip o sadyang nagdudulot ng gulo. Sa Springfield City, karamihan sa mga pamilyang may mataas na uri ay nahahati sa first rank at second rank. Kaugnay nito, ang apat na pangunahing pamilya ay may pinakamataas na ranggo sa mga unang ranggo na pamilya. Bagamat ang WICS ay hindi isa sa apat na pangunahing pamilya, maaaring ituring sila ng isa sa mga unang klaseng pamilya. Sa mga tuntunin ng lakas at impluwensya nito, halos kapantay sila ng mga Youngs. Iyon lamang ay isang testamento sa pagpapahalaga ng WIC patriarch. Baka hindi man lang ma-entertain ng WIC si Iris kung bibisitahin niya sila, what more ang hamak na maliit na secretary na tulad ni Leon. Kung tutuusin, kung gusto nilang pag-isipang makatrabaho kasama si Iris, noon pa nila tinanggihan ang elegante group. Hindi ka pa ba sapat, Leon? Galit na pinandilatan ni Iris si Leon at mabilis na nawala ng pasensya sa mga kalokohan nito. Alam niya ng gusto ang kasaysayan ni Leon, at kung may kakayahan si Leon na magkaroon ng relasyon sa WICS, ay hindi na sana siya nabuli ng gusto dito. Eerie Miss Young, nagsasabi ako ng totoo. Nawala ang isip ni Leon. Akala niya ay matutuwa si Iris na marinig ang mabuting balita, ngunit hindi niya akalaing hindi siya paniniwalaan ni Iris kahit kaunti. Shot it! Isa pang salita mula sa iyo at wala ka na sa meeting. Ang magandang mukha ni Iris ay naging yelo, at siya ay nagagalit na. Paulit-ulit na naging sentro ng atensyon ng lahat si Leon mula nang magsimula ang pulong. It was an act of grandstanding from him, which gave her no reason to trust any of his words. Si Ariel naman ay napatakip ng palad sa mukha at tinatakpan ang bahagi ng mukha. Sinaway niya si Leon sa kanyang puso, na hindi nahiya sa sarili niya. Ibinuka ni Leon ang kanyang bibig ngunit nag-aalangan pang magsalita pa. Kitang-kita niya na galit si Iris at ayaw niyang asarin pa ito. Sa anumang kaso, hindi nagmamadali si Leon upang bigyang katwiran ang kanyang sarili. Kapag naselyuhan na niya ang deal at napirmahan ang kontrata sa gabing iyon, wala nang magagawa si Iris kundi paniwalaan siya. Sa pag-iisip na iyon, nagkaroon ng biglaang ideya si Leon at binago ang kanyang mga salita sa isang paikot-ikot na paraan. Ang punto ay, sa palagay ko ang ating kumpanya ay dapat magsikap na makipagtulungan sa WIC Group. Ito ang ating pinakamahusay na pagpipilian sa kasalukuyan. Katawa-tawa at hindi makatotohanan. Hinampas ni Michael ang mga kamay sa mesa at tumayo. Malaking kalokohan ang ginawa ni Leon sa kanya kanina kaya hindi na nag-abalang kutsain pa ni Michael si Leon. Sa halip, sinimulan niyang sabihin ang kanyang pananaw, Miss Young, bilang sales director ng kumpanya, responsable ako sa anumang isyu na may kinalaman sa pagbebenta. Sa palagay ko ang ating kumpanya ay dapat na patuloy na makipagtulungan sa West Trace Group, at iminumungkahi ko na ang magkabilang panig ay magsagawa ng isang negosasyon at magsikap na bawasan ang kanilang mga hinihingi sa kita sa halos 5%. Ipinagpatuloy niya, bukod dito, maaari rin tayong pumunta sa pangalawang ruta ng pagbebenta sa pamamagitan ng pagpapataas ng pakikipagtulungan sa ilang maliliit hanggang katamtamang laki ng mga distributor at ahente. Maaari nating subukan na makinabang mula dito hanggat maaari upang mabawi ang pagkawala ng 5% kita. Ngumiti si Michael nang may pagmamalaki at ibinigay ang kanyang detalyadong pagsusuri sa mga kalamangan at kahinaan. Nang matapos siyang magsalita, sumambulat ang mainit na palakpakan sa conference room.
Kamangha-manghang gaya ng dati, Mr. Deval. Tulad ng inaasahan sa isang profesional na salesperson. Napakahusay na pagsusuri ng isa sa ating napakatalino na talento. Oo, mababawasan ang pagkalugi ng kumpanya natin kung susundin natin ang kanyang mungkahi. Talagang magandang ideya ito. Isang grupo ng mga high-level executive ang nagbigay ng papuri kay Michael at nagpahayag ng kanilang suporta para sa kanyang mungkahi. Maging si Iris ay hindi napigil ang tumango bilang pagsang-ayon. Isinaalang-alang niya ang plano noon at nadama niya na ito ang pinakamabisang paraan sa ngayon. Ang tanging disbentaha ay ang balanse ng kapangyarihan ay maaaring mapunta sa West Praise Group kung ang Elegante Group ay gumawa ng mga konsesyon. Kung gayon, ang huli ay maaaring nasa isang napaka-passive na posisyon para sa hinaharap na mga pakikitungo sa negosyo. Naipaliwanag ito ng mabuti ni Mr. Deval. May iba pa bang opinyon? Sabi ni Iris, saka lumingon kay Ariel. Namumula ang mukha ni Ariel at napakagat ng ngipin. Pagkatapos ng maraming pag-iisip tungkol sa bagay na iyon sa nakalipas na 2 araw, napagpasyahan niya na ang kumpanya ay mas mahusay na pinaglangkuran sa pagsisikap na makamit ang pakikipagtulungan sa Wheat Group. Sa kabutihang palad, o sa kasamaang palad para sa kanya, inilagay ni Leon ang kanyang mungkahi bago niya ginawa. Ang higit na nakababahala ay ang katotohanan na binansagan siya ng lahat na tanga dahil dito. Kung susuportahan niya ang ideya ni Leon, halos tiyak na magiging tanga rin siya sa paningin ng iba. Miss Yang, sa tingin ko, mas mabuting subukan at makipagtulungan sa Wheat Group. Malungkot ang ekspresyon ni Ariel, ngunit kalaunan ay nagpahayag pa rin siya ng kanyang iniisip. Ano? Laking gulat ng lahat na halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Walang mag-aakala na si Ariel ay magkakapareho ng pananaw sa tanggang Leon na iyon. Anong ibig mong sabihin, Miss Summers? Alam mo na imposibleng makipagtulungan sa Wheat Group. Iniisip ko kung nagawa ba ni Mr. Wolf ng sinasadya dahil sa iyong espesyal na relasyon sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Michael. Oo. Nakalimutan ko na sana ang tungkol dito kung hindi mo nabanggit, Mr. Deval. May mga alingaw-ngaw tungkol kay Miss Summer ilang araw. Palagi kong iniisip na ito ay isang tsismis lamang, at dapat kong aminin na medyo nakakagulat na malaman na ito ay totoo. Halos lahat ay nakarinig ng mga alingaw-ngaw at nabigla nang makita na ito ay napatunayang totoo. Ang suporta ni Ariel kay Leon ay kinumpirma ang katotohanan ng mga tsismis na iyon. Napatulala si Ariel. Handa na siyang tretuhin bilang isang tanga, ngunit talagang hindi siya handa na harapin ang isang sitwasyon kung saan ang lahat ay naligaw upang maniwala sa mga salita ni Michael. Wala siyang ideya kung paano pa siya magmakaawa na ipaliwanag ang sarili ngayong naniniwala na ang lahat sa tsismis na boyfriend niya si Leon. Kabanata 10. Ikaw, ang girlfriend ni Leon. Totoo ba yun? Nawala sa bibig niya ang gulat na dumating kay Iris. Malinaw niyang naalala na hindi talaga gusto ni Ariel si Leon nang magkita sila 2 araw na ang nakakaraan, at si Ariel pa nga ang tumatawag sa kanya na ate. Hindi niya inaasahan na magiging malapit sina Ariel at Leon sa loob lamang ng 2 araw, at ang mas kapansin-pansin ay ang relasyon nila ay naging malapit na napakabilis. I'm not his girlfriend. Galit na pinandilata ni Ariel si Iris at naisip niya, it's all because I took the blame for you after you fired Joseph. Hindi naman. Hindi ko siya girlfriend, Iria. Miss Yang, wala kaming kinalaman sa isa't isa, please believe me. Paulit-ulit na ikinaway ni Leon ang kanyang mga kamay bilang pagpapakita ng pagiging totoo dahil ayaw niyang magkamali si Iris sa relasyon nila ni Ariel. Ikaw, nag-aapoy sa galit si Ariel at hindi maintindihan ang gustong iparating ni Leon sa kanyang mga kilos. Sabik na sabik siyang linawin ang hindi pagkakaunawaan sa harap ng lahat na halos pakiramdam niya ay nag-aalala siyang mahuhulog ito sa kanya. Seryoso ba siya? Saan niya nakuha ang ganoong klaseng kumpiyansa? Ariel gritted her teeth. Buti na lang kaya niyang pigilan ang sarili sa halip na bumangon sa galit. Tumingin si Iris kay Leon, pagkatapos ay kay Ariel, at tila may na-realize bago pilit nang umiti at sinabing, sige. Bumalik sa negosyo. Ibahagi ang iyong opinyon ng detalyado sa amin, Miss Summers.
Huminga ng malalim si Ariel at sinubukang pakalmayan ang sarili. Ang pag-unlad ng ating kumpanya ay umabot na sa isang bottleneck, at ang lahat ng nakukuha natin sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa West Praise Group ay katatagan at pagwawalang kilos. Walang anumang pag-unlad. Ang Wheat Group ay higit na may kakayahan kaysa sa West Praise Group sa mga tuntunin ng pagbabahagi ng channel sa pagbebenta at impluensya, kaya ang tanging paraan upang sumulong ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Wheat Group. Maaaring mapanganib ito, ngunit naniniwala ako na ito ay isang pagkakataon na sulit na ituloy. Pagkatapos magsalita ni Ariel, hindi napigilan ng mga senior figure sa kumpanya na makisali sa isang mainit na usapan. Bagamat ang pananaw ni Ariel ay kapareho ng kay Leon, ang sinabi ni Leon kanina ay walang basehan, at nakakapagtaka kung may maniniwala sa kanya. Sa kabaligtaran, ang pagsusuri ni Ariel ay propesyonal at may matatag na pundasyon, kaya nagpahiram ng higit pang kredibilidad sa kanyang opinyon. Tama si Miss Summers. Ito ay isang malayong pananaw. Sang-ayon din ako sa pananaw ni Miss Summers. Ang kahilingan ng West Praise Group para sa mas maraming kita ay lubhang nakakapinsala sa mga interes ng ating kumpanya. Maaari rin nating samantalahin ang pagkakataon na subukang makipagkasundo sa Wheat Group. Hanggat ito ay matagumpay, ang mga prospect ng ating kumpanya para sa pag-unlad sa hinaharap ay walang alinlangan na mas malawak. Ang ilan sa mga mataas na antas ng progresibo ay nagsimulang suportahan si Ariel, ngunit ang mas konserbatibong senior executive ay nadama pa rin na ang pamamaraan ni Michael ay mas matatag. Namula ang mukha ni Michael. Bilang manliligaw ni Ariel, ibinigay sana niya ang kanyang walang pasubaling suporta sa nakaraan. Naku, Leon was the imagine how hurt he felt that Ariel chose to support Leon instead of him. Ang pagsang-ayon sa pananaw ni Ariel ay katumbas ng pagyuko ng ulo kay Leon at pag-amin ng pagkatalo. Iyon ang huling bagay na gusto niya. Miss Young, naniniwala pa rin ako na dapat magpatuloy ang ating kumpanya na makipagtulungan sa West Praise Group. Una sa lahat, katwiran ni Michael, ang kaunting pag-asa para sa atin na magkaroon ng pakikipagtulungan sa Wheat Group. Nauubusan na tayo ng oras, at ng mga pagkakataon. Michael then continued, pangalawa, 1 year ang term ng contract. Maaari tayong makipagtulungan sa West Praise Group for 1 year, and then try to cooperate with the Wheat Group for the next stage. In that way, the company's future development is more promising and secure.